Okay. So, unsa may nahitabo gahapon? Sa pagpresentar mahigala sa AMLAC, kini punto por punto lang gid ha. Ang gisulti sa AMLAC nga duna manghigalay mga transactions, covered transactions, suspicious transactions si Vice President Sara Duterte o iyang bana nga si Man Scarpio. Base na sa report sa AMLAC. Ngani nakita sa report sa AMLAC nga billions di ay ang transactions mahigala ni Vice President Sara Duterte. Gitan-aw nila mahigala ang mga transactions gikan pa sa 2025 indikin. Og nasuta sa testimonya sa AMLAC, sa report sa AMLAC nga binilyon ang transactions mahigala diha sa bangko nga nisuod ba kagalaan ni Sara Duterte mga sukintig paminaw. Ang pangutana naa na ba'y probable cause aron nga mapasaka na kining maong impeachment complaint pwede nang i-transmit ngadto mahigala sa Senate. Ang tubag naa nay probable cause. So enough na nga mapasaka ang kaso ngadto mga higala sa Senado kay naka-establisar nag probable cause. Ang pangutana ron, sunod pangutana, guilty na ba si Sara? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Unya, atong isgutan sa mahigala kay kagahapon. Napahigayon mahigala ang hearing, padayon nga hearing sa House Committee on Justice. Kay Pitsa 24 man, Pitsa 22 man mga higala ang hearing. Ang last nga hearing nila day, matud pa karon Pitsa 29, no? Last nga hearing nila sa House Committee on Justice. Ato ni tagag pagtagad may gala i-evaluate og klaro ha. Klaro lang mahigala ning maong nahitabo sa hearing kagahapon. Now katong hearing una natong April 14 og ako may pa-evaluaton, medyo dihado mahigala ang prosecution ato. Og pa-evaluaton ta mahigala og sa boxing pa to makigala ng first round. Pilde mahigala ang prosecution ato. Ngano man si Madriaga mahigala pati lata atong iyang mga testimonya. Nangadaot tong iyang testimonya mga sukitig paminaw labi pa ni apil-apilan pa niya mahigala pagka estudyante ni Sara. Dugangan pa mahigalang nagpahilak-hilak pa gyud. Nga kung imong tan-aon ang affidavit mahigala paragraph 46 dito sa nagsugod og hilak. Kadtong unod sa paragraph 46 wa gyud ang hilakan. So kadtong first round manghigala, first round ni adtong April 14 adihado mahigala prosecution ato. Medyo kapabor mahigala to mga pro Duterte atong panahon na. Ang mga anti-Duterte mahigala dihado, ang mga pro Duterte na pagkapabor. Ang gahapon unsa may nahitabo? Pabor ba or dili? Kana mo itong explain karon buntaga mga sukitig paminaw. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now atong isgutan mahigala, atong evaluate ha, anay tabo kagahapon. Although lalisunon to makigalaan ni attempt og lalis to mahigala sila si Attorney Congressman Suntay, Congressman Marcolita, pero tungod sa kadaghan sa mga congressmen, mga kagalaan, nga gusto gyud nga mapresentar ang executive director sa Anti-Money Laundering Council, so na-present gyud. So na-present ang ombudsman, na-present mahigala ang AMLAC, na-present makagalaan ang SEC, na-present makagalaan ang BIR, pero ang BIR wa maablihi tong mga records. Kay dunay violation sa NIRC, National Internal Revenue Code, kung ugaling ilag yung ipugos mga sukintig paminaw. So ilang gibutang lay on the table una kana mga higala nga hisgutanan. Okay, so unsa may nahitabo gahapon sa pagpresentar mga higala sa AMLAC, kini punto por punto lang gid ha, punto por punto lang.
Mao ni sila nanumpa kagahapon, no? Dito si Buyeng Remulla, dito mahigala iyang assistant, dito si Trillanes, no? Napresentado si Trillanes sa gahapon sad, no? Okay, dito si Attorney Buenaventura, mao kini mga kagalaan ang sa AMLAC, no? AMLC. Okay, sige. Attorney Ruel Buenaventura. Okay. So, mo ni mga kagalaan ang mga napresentar kagahapon o uban pa mga sukin tigpaminaw. So, kung atong i-evaluate ang gisulti sa AMLAC nga duna mga higalay mga transactions, covered transactions, suspicious transactions, si Vice President Sara Duterte o iyang bana nga si Mans Carpio. Base na sa report sa AMLAC. Ngani nakita sa report sa AMLAC nga billions di ay ang transactions mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Gitanaw nila mahigala ang mga transactions gikan pa sa 2025 indikin. No? 2005 to 2026. Mao ni ang mga transactions nga gitanaw. Og nasuta sa testimonya sa AMLAC, sa report sa AMLAC, nga binilyon ang transactions mahigala diha sa bangko nga nisuod ba kagalaan ni Sara Duterte mga sukintig paminaw. Ang pangutana naa na ba'y probable cause? Aron nga mapasaka na kining maong impeachment complaint pwede nang i-transmit ngadto mahigala sa Senate. Ang tubag naa na. Naa na'y probable cause. Naa na'y probable cause. Why? Because insofar as the House of Representatives is concerned, wa man mutubag si Sara diha sa House. Kay si Sara mahigala, ni choose pod siya sa iyang battle. Iyan ang katungod sa Sara nga dili ko mo tubag diha sa House of Representatives, akong i-reserve ang akong tubag ngadto sa Senate. Iyan ang katungod sa ni Sara. So, insofar as the House of Representatives is concerned, doon na ba'y probable cause ang tubag naa na. Kay mamutang man mahigala nga ni amay reports gikan makagalaan sa AMLAC, ni aman mahigala sa ombudsman, ni aman mahigala ang mga nakuha nila nga mga dokumento, enough na nga maka-establish og probable cause, labi na nga si Sara wa pud motubag sa iyang diha sa House of Representatives nagpasabot nga dunay waiver sa side mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Okay, so enough na nga mapasaka ang kaso ngadto mga higala sa Senado kay naka-establisar ng probable cause. Ang pangutana ron, sunod pangutana, guilty na ba si Sara? Ang tubag dili pa. Straight to the point. Kay ang requirements may galag probable cause, gamay man ang iyang evidentiary requirements, probable cause raman. Pero pag abot dito may gala sa Senate og ang quantum of evidence pag-prove mahigala doon na ba'y criminal liability, doon na ba'y liable ba sa mahimo ba makonbikto sa impeachment, ginamit mahigala ang rules on evidence nga suppletory mga kagalaan sa impeachment rules, ang tubag dili pa. Dili pa sa guilty mga sukitig paminaw. Nganuman, kana mga higala transactions pa man lang na. Transactions pa man na mga sukitig paminaw. Pero mangutana mo, doon na ba'y probable cause na, ana? Kay mabutang man mahigala nga pag-evaluate na ay probable cause, ipasaka na sa Senate, wa man mutubag si Sara day. So insofar as the House of Representatives is concerned, ang ila mahigalang record dito, nga wa mutubag si Sara sa ila, di waiver na sa side ni Sara. So mahimong ilang i-evaluate ang probable cause base mahigala sa ilang nadawat nga complaint. So saka na, pwede na. Pwede ganing ilan nang, di na nila gamito ng sa April 29 day. Kaya maduha mo gamit tabo sa April 29. Kung ilan ang gamiton April 29, malagmit mga higala, okay sila, or malagmit po ba, sikwati po sila. Open ang posibilidad. So, pwede na ilangan to sa Senate. Pero kung gusto nila mahigala nga pag brainwash mga tao, yun, kini, para man ipag-squabbles mga tao, dahil depende nila. Pero og mangutana mo, nanabay probable cause based akong evaluation na, wa man tubag Sara sa ila, diha sa House, mga kagalaan, sa to pa, pwede nilang i-evaluate nga ang complainant ra ang pikas lang nga side. Kay waiver na sa side ni Sara. Na si Sara wa mo tubag because ako nagika-explain, doon na siya mahigalay within sa iyang rights na
kini Sara mahigala mura ning nagbasa pod mahigala Art of War ba diba? Sun Tzu bitaw Art of War nga choose your battle. Tan-aw nimo diha mga kagalaan sa lower house medyo wa mo kikidag-anan din napita. Wa magi fairness sa napita. Ako nang gika-explicar mga kagalaan nga ang imong abogado mutungan diha wa may gamit sad di magkakadebate. Haod man ang mga congressman di man na pwedeng debatehon nimo. Dili man mo in equal footing. Ang abogado dira mas likod mahigala mo lingkod. Di man kaka-object, di ganit ka cross examine. So, way gamit. So si Sara mahigala choose siya sa iyang battle adto siya sa Senate. So, ni ana mga kagala ang puntuha sa House of Representatives, doon na probable cause pwede nilang ipasaka ngadto sa Senate ng maong kaso. Straight to the point. Mas maayo gilang ipasaka sa Senate aron nga sa ingon ni ana mga sukitig paminaw napay mahabilin po nila intawong bomba sa day kay wa naman expose naman tanan lang mga arguments ebidensya na ana tanan na pagawas sa tanan. Wala na ang mga tao ni kabot sa Senate may wa naman laay naman na kabati naman mi ana. Unya kang Sara wa pa preserve pa ang iyang mga evidences to counter sa allegations wa pa makita. Gi-preserve pa mga higala mo na tanahon ron. Wa naman na hurot-hurot na murabag. Sige ra pa day. Hurot na yung bala dili pa lang sa lower house. So, kaning mga congressmen, mas mayo ilan na lang i-transmit nga to sa Senate. Kay aron nga naa pa sila habilin por mga higalang bomba dito sa Senate. Kay mga tao ana kini mo pag-squabble sa impeachment mga kagalaan kada mga senators mo judge na according mga kagalaan sa evidence plus ang mga tao kung unsay opinion sa mga tao because nakataya diha ang ilang political career. Mo na prangka-prangka pag-istorya. Straight to the point. Because ang impeachment mahigala is a sui generis nga kaso. Sui generis kini nga proceedings. Sagol political na. So ikaw mahigalang senator judge aside sa evidence magtan-aw ka hain dapit ang mga tao, mga sukitig paminaw kay basig masikwati ang imo unyang political career. Straight to the point. Now, sa ako nang giingon, og probable cause may isgutan na But ang pangutan na guilty na ba si Sara ang tubag dili pa? Nga naman, transactions man na. Billions man di ay nasa amlak. Yes, billions ang nasa amlak, pero wa magpasabot mahigalang guilty na. Nga naman, kinalan sa mo, hatag siyang side ngadto sa Senate. Kay kini magud mahigalang amlak, inanay magud ni. Ato i-explicar ha. Para maklaro na to mahigala. Kini manggong bangko, mo report na sila ngadto mahigala sa Anti-Money Laundering Council. Nag-report nila dito, kanang tanan transactions nga 500,000 pataas. Sa ito pa, 500,000. Mo deposito, bisikin sa ganito to. Mo deposito ka ganit kwarta day, nga 500,000. I-deposito ni mo dito, kanang bangko, i-report ka sa amlak. Nga naman, covered transaction mo na. Covered transaction. Mo na, bisan kinsa nato nga mo deposito o kwarta nga 500,000 pesos pataas, 500,000, i-report ka sa amlak ana. Na nag-withdraw po nimo, i-report po na sa amlak. Mo nang dunay inflow o outflow. Kabantay mo inflow o outflow sabtunon gyud siya kayo. Dili kina masabot mahigala, medyo kaingon gyud ka kalingo-lingo kay gyud. O billions man di ay. Pero ang transaction mga kagalaan dili siya conclusion nga guilty ang usa ka tawo. Nga naman, example ha. Nisod karon pananglitan, maingon ko ron day Ken. 500 kay 500,000 naa naman. Ma-report man ka. Unya mahimo manghigala nga mahimo nga covered transaction o mahimong suspicious pa gyud siya kung panalitan dunay 500,000 pesos nisod mga higala sa imong account kay panalitan kay nisod sa imong bangko, 500,000 pesos. I-report ka sa AMLA na nisod karon buntag ang 500,000 pesos. First na nga transaction. Covered sa AMLA. Pagkahapon imong gi-withdraw, duha ka transaction. Covered sa AMLA. Report ka. Kaduha ka ma-report kay. Straight to the point. Kaduha ka ma-report. Nang question, guilty ba ka? Ang tubag dili pa. Kay mahimo man mahigalang maka-explain ka nga nganong naunsang hitabuan na. Ako example ha, panalitan. Karon mga higala doon na kay sakyanan kay, butang ta lang. Na kay sakyanan. Nganlan ta lang nga, na kay sakyanan, Toyota example. Unya, kanang imong sakyanan nga Toyota, tungod kay nagira man na gito sa Middle East ni mahal mang gasolina, imong ibaligya ngadto ni Inday Ken Galiniya. Pila may baligya day, 500,000 lang day Ken. So, ingon ka, ay di lang kumudawat kasa kay basig tulison ta na, transfer lang sa bangko. So gi-transfer ni Inday Ken Galiniya ang kwarta sa iyang bangko ngadto sa bangko ni Kay Susminya.
Pag-transfer 500,000 man, report ka sa AMLAC. Nga naman, covered transaction man. Covered transaction man. Unya si Kay, niingon nga, Inday Maris, kanang imong BYD ba? Nga sa kinan, paliton ko lang na. Pila babaligya ni mo, 500,000 na sad. Paliton ako na imong BYD, kay magbateri na lang ko, kay mahal kay gasolina. Nga si Ken, ganahan man sa kong sa kinan nga, Toyota, ako baligya niya. Palit ko sa mong BYD. Sa to pa, mayroon po si Marisa, i-transfer ng kwarta sa bangko. So si Kay, withdraw siyang kwarta, kay gihatag ni Marisa. Duha ka transactions. Pila yung nahabilin sa kang King bangko, wa na zero. Kay 500,000 yung halin kang King, ni Swords bangko, gi-withdraw mo sa dayon. Pila. Duha ka transaction. Covered sa AMLAC. I-report sa AMLAC. Suspicious pa yun, kay gisod pagkabuntag, gi-withdraw pagkahapon. Pangutan na, guilty baski ang tumagdi. Dili. Because transactions mo siya, lahi man ang transaction ha. Lahi na, muna ito i-explicar mga sugid tigpamina. Example, kinis Marisa. Kinis Marisa, di na kumatog layo ha. Example tagaday. Kinis Marisa, kining ngan, ano niya, na-report pa na sa AMLAC. Ha? Ngano na-report pa sa AMLAC? Di na kumatog layo ha. Kaya aron niya mga sabtan yun sa publiko. Ngano na-report pa sa AMLAC? Pila may sweldo ni mo sa DYHP? Di lang ako i-mention na, igo-igo lang iyang sweldo sa DYHP nga. Igo-igo na sad niya, makalipay sad niya, no? Pero ngano man nga tumbuhan sa September, ngano na may sud sa imong bangko dahil Maris nga 4.3 million. Unya pag December, nano pa inisud nga 3.4 million, asa ka ining kwartaha. Og imo nang i-convicto si Marisa na unfair ka. Kaya tatawa na lagi transaction, oh. Nga naman, every 500,000 pesos, i-report man ka sa AMLAC. So kung di mo pa explikaron si Marisa, ibawa na, guilty ka, Marisa, ayun na din ako, aminaw ni mo guilty ka. Wala, guilty na. Kay transaction man mahigalas bangko. But kung imong pangutanon si Marisa, nga naunsa man hitabo Maris. Nga ang imong untang sildo, mauman eh. Nakay gamay nga negosyo-negosyo, kay kamauman ka mo negosyo-negosyo sa, di man nakaabot aning kurtaha. Nganong in 2 months time, nakakuha magag 4.3 million. Nganong nga in 1 month time, nakakuha magag another 3.4 million. Unsa man hitabo ah. Kung di mo pa explica ron na, imo nang bunalan dayon, may ka guilty na kawa na, di na mino mo guilty ka. Wa na, but unfair. Ngano man, maka-explain mas Marisa nga, tinuuray na, no? Hinabang in taon na pagbagyong Tino. Kanang 4.3 million, no? Hinabang na sa linog. Kunya, nagsunod mo itong linog na iguan. Kanas Marisa, tinuray lang. Bisag ato, kikpustakan na iguan, na nga na sa AMLAC ron, ha? Kabantay ka nga. Di ba, withdraw tag kwarta. Di na ta pa withdraw og 500,000. Kay nagsunod-sunod ang withdraw nga 500,000 ko, i-withdraw na kay palit tag bugas. Di man sugot man ko. Kinumdong ka nga, kuan di mo sugot. Mo nang among i-withdraw 400,000, 450,000 na mo sugot sila. Nan kung withdraw tag 450,000, okay sila. Ikaw ugma 450,000, okay sila. Ini ka ugma na pod 450,000. Mahimo nang i-report ka sa AMLAC suspicious transaction. Nakuha ni simple kay explanation ha, aron masabot sa masa ba. Wa magpasabot nga guilty ka. Ha? Gumikan na anang maumang transactions. Lahi ng transaction ka na may inflow o outflow. Ha? Inflow, outflow. Atong dugang nga explicar o niya, aron masabtan sa tanan. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala mo tong si Janet Garin gahapon pagpangutana, iyang pangutana tong taga-AMLAC, AMLC. Unsa man ni naabay mga anomalya ni? Di makatubag ang AMLAC ay? Mayon AMLAC nga dili po ko kasulti. Nga naman, because of naay transaction niya anak kadako, it doesn't mean nga guilty ka. Kay pwede man nang ma-explain niya si Sara mahigala, ready man nga ma-explain, iya lang gitanaw nga dili diha sa House Committee on Justice. Waton niya nga to Senate. So muna nga para nako mas maayo og na naman ni probable cause, ako'y tan-aw mahigala na may probable cause, mas maayo og ilan nang i-elevate sa Senate. Aron di po mahurot ilang bala diri sa lower house. Pero ang ilang tuyo ani day nga ilang pa-squabble ang mga tao, mao may tuyo ani, no? Kay kanabang mo kuan mga tao karon murag di man anak ka
kusog ang impact kay wa man magpasabot mga kagalaan o kini kan Janet Garin. Kining dapita dong mo nindot niya kandong patiman-an ko lang nimo kay mo nay atong i-discuss unya no kanang iyang pangutana nga to sa AMLAC. Nindot ng mga punto na napita mahigala nga ang taga AMLAC mismo dili mo confirm. Ngano man because kanang transactions nga napakita, i-explain ko na ganina sa unang hugna nato nga wa mo pasabot kung naay dakong transaction sad-an ka. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.